You know, hello, what's up? Kamusta po kayo dyan sa Pilipinas? Kamusta po ang mga OFW sa buong mundo, lalong-lalo na dito sa UAE? At salamat po sa panonood sa aking munting channel, Jack Lucero, Trending, etc. TV. At kung bago ka po sa aking channel, please like, share, and subscribe. At pakipindot na rin po ang notification bell para maging updated po kayo sa lahat ng aking gagawing video. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. 'Cause I don't trust. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. 'Cause I don't fucking care. Hello po, sir. Good afternoon. Hello, good afternoon. Wait lang po, sir. Tatanungin ko lang po yung viewers. Hi, Ma'am Liza Late po watching. Mga viewers ko, naririnig niyo po ba yung kausap ko? Sagot po kayo, ha? Yung mga viewers, kung naririnig po yung kausap ko. Bong Garcia, naririnig yung kausap ko? Yan, yan. Yes, yes, yes. Oo, Victoria Reyes. Ayan, naririnig po nila. Si Sir Balsaki Paluay. Yan po si Sir. Ang kausap ko ngayon ay si Mr. Balsaki Paluay. Sir, good afternoon po. Marami po akong tanong sa'yo. Gaya po nung pinost ko. Pakilala niyo po yung sarili niyo sa aking mga viewers. Ayan, naririnig po kayo. Okay. Ako po si Ginoong Balsaki Paluay, ang kasalukuyang Public Relation Officer ng BBM France Association o Dito yung sa France. bagong bayani ng mga mamamayan France Association. Ako po ay nandito para sagutin ang mga katanungan patungkol po sa mga lumalabas na issue na laban o ano ba yung tawag patungkol po dito sa asosasyon na BBM France. Ano po yung mga tanong, madam? Ato po. Unang tanong ko po tungkol sa BBM France. Ano po ang pangyayari sa BBM France bilang isang asosasyon? Diyan po tayo magsimula. Good evening, Ma'am Lisa. Okay. Ang mga pangyayari nung una bago po itong BBM France na naging asosasyon, ito po ay nagsimula bilang isang group chat ng mga matatawag na loyalista, Marcos loyalist. Noong ito po ay ginawa ng aking hipag sa Sekin Kasin. Ito po ay nagsimula bilang isang group chat. At ang pangalan po ng group chat na yon ay BBM-France. Kasi amin po noon na ikinakampanya noong April sa aming mga kaibigan, mga kamag-anak, malalapit na kapamilya, na sana kami magrehistro at iboto si ang kagalang-galang na Bongbong Marcos bilang Vice President ng ating bansang Pilipinas. Doon po yun nagsimula. At lahat po noon ay open po ito na lalahukan ng mga Marcos loyalist. At marahil dito po nakapasok si Ginoong Damian Balico Jr. aka JR Balico. Dito po ang group chat kasi na iyon ay hindi pa yung noon customized, yung ibig sabihin pwedeng pumasok ang gustong pumasok. Maliwanag po ba? Oo. Okay. Ganon po yung nangyari. Nang maging asosasyon na ito nito nung mga August
2016, naging presidente, and naiupo na namin noon na presidente si Balico. Doon siya, sinabi niya na ginawa niya yung sarili niya na admin ng group chat na ito. Sino po ang nagbuo ng group chat? Sino po ang gumawa siya? Ang unang gumawa po nito ay yung hipag ko. Tapos naging admin siya doon sa GC, sa group chat. Iwan ko kasi magaling siya sa IT. Itong si Balico, magaling yata dyan. Nagawa niya yung sarili niya na admin na siya. Nang naging admin na po siya, ngumawa na siya ng ngumawa doon, siyempre masusuya yung mga tao, magsialisan sa group chat, di ba? Pag may isang tao na ngumawa ng ngumawa, issue, siya daw ay kakilala niya personal yung mga Marcos, kapitbahay niya yung mga Marcos, ganyan. Oo, maaari baka si Yulin Marcos yung sinasabi niya na kapitbahay niya. Ayun. Sir Balsaki, pangalawa ko pong tanong. Ano ang BBM France na ipinagmamalaki ni Superhero? Paano ito nagsimula at sino ang tunay na gumawa ng BBM France na GC? So, ayun po yung sagot nyo, yung hipag nyo. Ang pangalawang tanong ko, sir, paano kayo nagkakilala ni Superhero at kung ano ang naging paano naging presidente si Superhero ng BBM France nang maging asosasyon yung group chat ninyo? Okay, ganito po ito. Pagkatapos ng eleksyon, nag-celebrate naman dito, may pista dito noon, pista sa Paris, 2016, at kasalukuyan po ako noon na PRO ng Igorot in France Association. Pagkatapos po ng aming show, kasi kami po ay may mga participation kami doon, pagkatapos ng aming participation sa parade, street dancing, or yung pagtugtog ng mga tugtog Igorot, ganyan, di nagpunta na po ako doon sa grupo kung nasaan yung aking ina. Doon lumapit, may lumapit sa akin na nagpakilala na naglalako ng tinda niyang bagoong. Tosino, yung mga homemade tosino, homemade bagoong, homemade longganisa. Yung iprinisinta sa akin, maganda. Sabi ko naman, ito po pala yung si Ginoong Balico. Hindi niya pinakilala yung pangalan, pero ang pagpapakilala niya ay naglalako siya ng bagoong, ng mga homemade bagoong, tosino, longganisa. And then, sa kalaunan, siyempre, mag-usap kayo na mag-usap. Parang nag-iimbestiga siya na ganito. Yun pala, nakilala na niya yung aking ina, para bang nanggaling siya doon sa aking ina, kumuha ng mga impormasyon. Kasi nandoon noon, sa pangyayari na araw na yun ay may mga group pictures ng mga loyalista na nangyayari. At yan po ay mapapatunayan ko lahat yan. Doon, sabi niya, parang nagpapahiwatig na siya na gusto na niyang maging presidente, mamuno, dahil na daw yung... Sir, bigyan niyo po kami ng example paano ho siya nagpahiwatig na gusto niyang maging presidente sa asosasyon ng BBM. Ganito, kasi yan, na meron akong naririnig na una, bago yung pagkikita namin na ang tao pala na ito ay aktibo din sa gawain doon sa group chat. Siya pala yung nagngangawa-ngawa doon sa group chat. Hindi, sabi ko naman ang taong ito, dahil nagpapakilala siya, nakakilala niya yung mga Marcos. Okay. Yun ang
umaabot sa akin. Eh, di sabi ko, pagbigyan ninyo. Mhm. Wala namang para maturuan natin na kung paano yung anong gagawin niya. May mabait naman na bata, sabi ko. Eh, ganun nga po ang nangyari dahil sa parang yung mula sa aking impluensya o impluensya ng kasi karamihan dyan nangunguna dyan sa Marcos Loyalist ay aking pamilya. Mhm. E di, inupo namin siya, walang nangyari na butuhan. Siyempre, pag magsalita yung aking ina, Ano yun, sir? Ipinresinta niya sarili niya para maging presidente? o ganun na ganyan, na gusto niya. Parang Dahil ano, sir? Kunyari, ganito. Sir, gusto ko pong maging presidente ng asosasyon. Ganon. Oo, dahil yun nga, sabi ko, bata pa naman ito, eh di, pagbigyan. Sabi ko naman, hindi napagbigyan nga na Baka inuupo kalain nyo namin. naman yun, ano. Wait lang, sir. Kaya, Kalain nyo naman, ano. Magpipresenta ka maging presidente. Di ba, sir, dapat may botohan para, ano, malaman kung sino ang karapat dapat na maupo meron nga bilang... sana. Oo. Meron nga sana, pero ako po kasi bilang isang kasi politiko po ako. Mhm. Politiko po ako at isang political strategist. Kaya ito, wag na nating daanin yan sa butuhan kasi pag dadaanin pa yan sa butuhan, sigurado talo. Ang Natawa naman. sigurado yan. Oo, sigurado yan talo, sabi ko. Pero dahil nga sa impluwensya ng aking pamilya, sa pangunguna niya doon, hindi yung dalawa, kinausap namin yung dalawang nagtatag o yung nagpasimuno sa Nagtatag nitong rally. grupo na to. Hindi. Kasi may dalawa na hindi namin kamag-anak, mga family friends lang. Yung nga po, yung sina Ginang Evelyn Cordavero at si Ginang Marinila Durate, sila po yung mga founding factor para mabuo sila yung kinausap nila yung pamilya namin na suportahan namin yung outcry o protesta laban sa pagkakadaya ni Bongbong Marcos. Mhm. Ganon, itong dalawa na to na ginawa nila si Balico na parang siya yung runner nila na nag-usap, parang siya yung ginawang tulay Dulay. para kumbaga kung nanliligaw ay imbis na idiskarte niya yung nagpasabi sa kanya, yung karilinan niya yung idiniskarte. Okay. Talagang, Naintindihan ko ba? sir, kasi ang pagkakaintindi ko sa sinasabi niyo, talagang ipinipresenta niya ang sarili niya. Idinidiskarte niya ang sarili niya maging Oo, mamuno. ganon. Kaya nga po ganon siya. And then, yun na po, ganon na naging presidente na siya. Nang maging presidente na siya, inaptam niya, yung gumawa siya ng ngawa-ngawa doon sa GC, hindi nagsialisan yung mga tao doon sa GC na ginawa ng ipagko. Paano? Bakit po nag-alisan? Bakit po nag-alisan yung mga tao sa GC? Dahil nga ngumawa-ngawa na si Balico doon, kasi nagawa niya yung sarili niya na admin doon. Sir, dali lang po, sir. May tatanong po ako. Ano pong klaseng, ano po yung sinasabi niyong ginawa-ngawa niya? Ano po mga pinagsasabi niya? Magbigay po kayo ng isang halimbawa ng mga sinabi niya. Kumbaga, yung mga exaggerated na sasabihin niya na siya ay kakilala ng mga Marcos, ganito, pinipresenta niya yung mga... So, talagang, ang ibig niyo sabihin, paggawa-gawa talagang niya. binubuhat niya ang sarili niyang bangko. Oo, edi nainis yung mga tao doon, edi nagsialisan. Tapos, ang ginawa na niya, di nagsialisan na. Di parang nadisulot yung unang GC. Tapos, ginawa na niya, binuhay niya yon, inad niya, gumawa na siya ng Facebook page, at the same time, isang GC na BBM Das France, pero maliliit na litra. At tapos ginawa niya yung pangalan niya na yung profile name niya na BBM Das France. Das France. BBM Das France. Ganon na yung ginawa niya, di siya na lahat.
siya na yung Sir, napalabas tanong na lang niya. sir, kailan po ito? Anong taon po ito nangyari? 2016. Pagkatapos niya na maupo bilang Presidente. presidente, na inupo namin na bilang presidente, ganun na yung ginawa. Okay, sir, tanong lang ha. Ano Mm. ang BBM-France bilang isang asosasyon mula August po ba to? Mula August Oo. 2016 to August 2017. Okay. Ito na ang pinakamagandang parte ng samahan kasi mainit pa yung mga miyembro, lalong-lalo na sa taon ng 2016, kailangan natin bilang isang asosasyon, kailangan natin na gumawa ng mga kawanggawa, magpakilala tayo sa mundo na tayo gumagawa ng mga kawanggawa. Ganyan nga, dinabula-bulan niya yung mga, lalong-lalo na yung aking ina, pinasimunuhan lahat yung mga trip, pero mga trip, August 2016 to August 2017, marami pong nagawa na proyekto ang BBM France sa pangunguna ng inisyatiba ng aking ina. At yan po ay may patunay. May patunay po yan. Siya mismo ang may posting siya na nagpapatunay ng mga iyan na accomplishment o mga proyekto o kawanggawa. Yan po ay sa pangunguna ng aking ina at ng aking pamilya. Ayun po ang mga pangyayari dyan. Tapos, ang sa kanya niya dyan, lahat ng accomplishment ng BBM France na pagkawanggawa at mga proyekto, yan po ang ipinagnangalandakan niya. Tapos, mayroong isa, nung may naganap na isang, kasi ito lang isang contribution na parte niya na napakaganda. At maaari na ito yung mga ini-edit kasi mayroong live video si Senator Bongbong Marcos na nagpapasalamat sa amin noong kaarawan ng aming Christmas party 2016. Pero ito ang alam ko na ini-edit nila kasi mismo na si Bongbong Marcos ang nagsasabi na salamat sa BBM That's France, sa pagsuporta ng BBM That's France. Meron yun. Yan po ang isa na accomplishment na maaring sinasabi niya na kadikit niya o kakilala niya si Nina Bongbong. Pero yung mga proyekto, pagkawanggawa, masisigurado ko na kung may kusing man na naiambag siya dyan, ay pinaabunuhan pa. Sir, meron pa po akong tanong. Yan po ay mula August 2016 to 2017. So, isang taon po yan. Pagkatapos po ng August 2017, hanggang kailan po umabot ang BBM-France na grupo na yan? Okay. Pagkatapos dito, punta na po tayo sa yung mga susunod na buwan ng katulad ng September 2017 to November 2017. So, isang buwan. Mga 2 buwan. 2 buwan. Kasi dito po, nangyari sa mga nakaraan between 2016 to 2017 ay marami siyang inaway. Meron siyang inatake na tao. Kaya nagkaroon po yan ng eleksyon. Walang-wala na talaga si Balikwa. Pero nakikita ko, sabi ko, pagbigyan natin ulit. Ako na naman. Kaya nga sa akin lahat itinisisi. Pagbigyan natin ang bata na yan. At ako ay papasok na sa asosasyon para antabayan ko siya at gabayan. Ako na mismo yung magtuturo kung paano yung tamang pamumuno. Yun ang sabi ko, ayaw na sa kanya. Lalong-lalo na yung mga
pamilya ko. Pero sa akin naman kasi, bilang isang politiko, pagbigyan natin. Pinilit ko. Walang naganap na siya ay iboto, kundi direct pa rin na iniupo namin siya. Sige, ganun po ang nangyari. Inupo namin siya, tapos sabi ng sa grupo ng pamilya ko, ilan, sa kanila, lalong-lalo na yung vice president na yung bayaw ko, sabi niya, kumalas na kami bayaw at itatag namin yung anak kamyanan. Sabi niya, di walang problema sa akin. Ilan ba kayo na mag-uumpisa doon sa anak kamyanan? Sabi niya, siguro may aabot kami ng 30 na mag-uumpisa doon. Nakita ko naman na dito sa BBM France, walang problema. Para naman malayo kayo doon, nahiwalay na. Yun na po yung unang paghihiwalay ng grupo. Ganun po yung nangyari hanggang sa November. Sir, isa pa pong tanong, ano ang tunay na kahulugan ng BBM bilang pangalan ng asosasyon? Okay. Ito po, doon nung napasok ako dito bilang public relation officer ng asosasyon, kasi yun po yung ako yung humiling ng posisyon na yan. Direct na ako ang iniupo na public relation officer para antabayanan ko kung ano yung nangyayari sa loob ng asosasyon. Ang ginawa ko po, unang-una ko pong ginawa ay yung iniakda ko yung the BBM France Association Structures, Constitution, and Bylaws. Yun po yung una kong ginawa bilang PRO o liderato ng asosasyon. Ang ibig pong sabihin ng BBM France, kasi nandito po nakasulat sa aming Constitution and Bylaws, Article 1, Section 1, ang pangalan, the name of the association is Bagong Bayani ng mga mamamayan das France. Yan po yung pangalan ng aming asosasyon, and at dito po sa Article 1, Section 2 sa kahulugan, definition, the initial BBM represents Bagong Bayani ng mga mamamayan. However, BBM derived from the name Bongbong Marcos. Maliwanag po ba? Maliwanag, sir. So, may isa pang kahulugan, meron kasi dito, nakasulat dito sa Article 1, Section 2B. The BBM France Association is a group of mature Filipinos imploring to build just human association, non-profitable for its own benefit, but serve humanitarian aid to its country people. Then dito po, meron pa dito, kasi sa definition tayo, sa Section 2, Article 1, Section 2C, the BBM France Association is composed by a group of noble and hard-working Filipinos who are currently living and working in Paris, France. Dito naman sa D, Article 1, Section 2, thus the BBM France Association complies with the Philippine Constitution, Article 3, Section 8, and adopt the maxim of the French government, liberty, equality, and fraternity. Yan po ang lahat na maisasagot ko na pangalan at kahulugan ng BBM das France. At ito po ay nasusulat sa aming Constitution and Bylaws. Yun po ang may sasagot ko, ma'am, dyan. Okay, sir. Ito po. Susunod na katanungan. Ano po ang nangyari sa BBM France bilang asosasyon mula January 2018 na po tayo? Okay. Bago po punta
tayo doon, punta, may mga pangyayari pa sa BBM France bilang isang Ah, asosasyon. 2017. Ayan, nung December Noong 2000, December, ah, ito po, 2017. 2017, Ah, ito po, bilang isang asosasyon, kailangan magkakaroon tayo ng Christmas party. Sa sa preparasyon ng Christmas party, abay, marami ng drama-drama. Yan si Baliko. okay. Hindi po yan nag-participate sa paghahanda. Pero Hindi po ano, sir? Pakiulit. hindi po yan nag-participate sa paghahanda, yung pagkakaorganisa Okay. kasi Ng Christmas yan, party nyo. ng Christmas party, at ito po ay gaganapin yan sa So, isang wala siyang town. ambag sa kahit na ano. Oo, wala. Nung kaarawan na, nandyan na siya. Nandyan na siya. Nung araw ng Christmas party nyo po, nandyan siya. Oo, nandyan na kasi hiniling, bago kasi 2 days before, hiniling niya na siya daw yung bibili ng mga supplementary foods and drinks. Yung kumbaga, mga supplementary foods and drinks. Mm-mm. Ganyan. Mm-mm. Di bilang nag-order ako dyan, bilang isang PRO, sinabi ko doon sa treasury namin na mag-release kami ng 250 euro na budget niya. Mhm. Yun po ay para pistingin kung ano yung kaya niya doon sa 250. Abay, akalain mo ba na naubos lahat yun at walang naipresenta? Hindi nga na-audit yun. Mhm. Pero at least naman, nairaos ng mabuti yung Christmas party Mm-mm. ng BBM. Mm-mm. Tapos, yung nagpabida siya doon, ganito, ganyan. Sir, wait lang po Meron pong may nag-comment lang po dito, BBM France dapat manatili ang botohan para hindi mawala ang inyong miyembro. Para kayong ginisa sa sarili nyong mantika, sipain si Baliko at terminated silent majority po. UIOC elites. Sabi po yun ni Bobby Picar. Ayan. Okay. STV, may PM ako sa'yo. Sige sir, tuloy niyo po yung sinasabi niyo. Marami pong salamat doon. O yan po, mangyayari yan. Nangyari lang kasi ang mga ganun sa una kasi wala pa noon ako hindi pa ako pumapasok doon sa asosasyon dahil dalawang asosasyon yung kinalalagyan ko. Pero nung pumasok na ako na PRO nitong asosasyon, sigurado na yan na lahat na po yan pag-uusapan, mayroon ng butuhan na mangyayari. Ganun. Di doon po sa pagkatapos ng Christmas party, Okay. na sa December pa rin, meron na pala siyang pinangakuan. Nangako na naman siya doon sa isang asosasyon na ang asosasyon na kinabibilangan niya na kung saan daw siya ay isang pilar doon, ang tawag doon, haligi. Ba? Okay. Doon sa haligi daw siya sa asosasyon ng DDS, Solid DDS. At mayroon sila ng party sa December 30, 2017 na panauhing pandangal nila ang attorney Bruce Rivera. Pagkatapos ng aming Christmas party, susunod na naman yan. Hiniling niya na suportahan namin yon dahil ang didiscuss, ang party na yon ay para bang pinukulang sila ng mga physical na miyembro na dadalo. And then, sabi ko naman, sige, sige lahat bigyan siya. Pero sa preparasyon, nawawala na siya, na yung sistema niya nung preparasyon namin sa Christmas, ganon din ang ginawa niya. Nagtaka na ako, nag-imbestiga na ako mismo, doon ko na laman na nawawala siya dahil
meron na daw pala siya nagasto o nalustay na pira. Pira yata sa paluwagan. At yun po yung kaya Sir, siya nawawala. dali lang sir yan bang pera sa paluwagan, yan ba yung sinasabi ni Eduardo Ramirez? Oo. Yun na totoo yan. Totoo yan. Oh. E di, sabi ko naman, siyempre, puro ako pabor kay Baliko eh. Sabi ko, pagbigyan niyo yung batang ito, saan ba niya nawala, nalusta yung pira? Yun, nagsugal. Sige. Sinugal Para po naman yung sa paluwagan na sinasabi ni Edward Ramirez na pinapatunayan nyo ngayon. Oo, yan. E di, sabi ko, abunuhan mo na. Sabi ko, sabi naman nitong business manager, kasi si Ginong Ramirez, siya po yung business manager. So, Abunuhan na ninyo. to make the story short, inabunuhan ni Mr. Ramirez yung 700 na naisugal ng Hindi po yun. Hindi pa po yung 700. ay hindi pala, yung sa paluwagan Paluwagan, bali po na naisugal. 400 Sorry. 400 pala yung sa paluwagan na Bali, to make the sa story 400 po short, yun. sir, si Sir Ramirez, Eduardo Ramirez ay pinaluwalan yung 400 euro na para sa paluwagan. Tama po ba? Oo, ganon. Oh, yun. Oh. Ngayon po, Ganon. yung sinasabi ni Mr. Ramirez, Eduardo Ramirez, na meron siyang nakuha, nagastos na na paluwagan na wala siyang binanggit kung magkano na siya, pero sinabi niya na siya ang nag-abono. Ito po pinapatunayan po ni Mr. Paluay. Kasi may video siya na hindi daw totoo sinasabi ni Eduardo Ramirez, tama mga viewers. Dahil ito na, sabi ko, abunuhan na ninyo para mag-aktibo na yung tao na yan. Sabi ko, medyo naiinis na ako. Doon, may umaabot na sa akin na magre-resign na daw siya. Resign, ganyan. Magre-resign na siya. Aba, siyempre ang sa akin, talagang batang ito naman, wala na yatang malaman na yung parabang pa-importante. Hindi, kung mag-resign siya. So, ibig sabihin nyo, nagpapa-VIP siya, ganon. Oo, ganun nga, para hanapin ko siya. Kaya nga doon, tama po yung aking ina, sabi ko sa mga ginagawa niya na ganyan, ini-apply ko kasi yung principle ko sa The Good Shepherd, na iwanan mo yung isang tupa, iwanan mo yung maraming tupa dahil ang marami nandun, at sigurado hanapin mo yung nawawalang tupa. Yun kasi ang ini-apply ko na prinsipyo. Pero yun, hinanap ko siya. Hinanap ko si Baliko. At ibinalik ko na maging aktibo doon. Kaya ganyan, di nangyari. Ang doon kasi party na nila. Yun pala, meron siya na naman, kasi komplikado ang mga pinaggagawa niya eh. Meron siyang pinangakuan na nangako siya na susuportahan ng BBM France yung DDS na kanilang party sa December. Yun. At yan po, maraming magpapatunay yan na kapwa niya DDS. Di ganon po ang nangyari. Sinuportahan namin yun. Ayan, sa kaarawan na naman, December 30, 2017. Dumating na naman siya. Nagpakita na siya doon. Okay na, sa parte. Tapos siya na yung humawak ng mic. Parang siya na lahat yung MC. Siya na lahat yung bida doon. Sa party. Oo. Bida na naman siya. Okay. So, ginawa na naman niya yung sarili niyang bida. Oo, ganun nga. Dahil yun, si Bruce Rivera, parang siya na lang yung kinikilala ni Bruce Rivera. Parang ganun ang gusto niyang palabasin. Pero, sige ang po. mga panawing pandangal naman, So, nagpabida-bida. Okay. Ganun po yung nangyari sa December 2017. Yun po ang marinig ko na pangyari nangyari sa BBM France bilang asosasyon
sa buwan ng December 2017. Okay. So, punta na po tayo doon sa tanong mo na pangalawa kung ano yung mga pangyayari sa BBM France bilang isang asosasyon mula January 2018 to April 2018. Sa January 2018, early January 2018, itong si Ginoong Balico ay abay siyempre lalaki, ang feeling niya superhero nga talaga, super gwapo, eh nakipag-chat sa isang BBM, sa isang membro ng BBM France. Isang katutubo na tingyan na katulad ko. Nangyari na nakatulugan niya yung cellphone niya, hindi niya na-delete siguro, hindi niya naitago yung conversation nila. At doon sa conversation, parang may mga malalaswa na conversation doon. Nang dumating naman itong live-in partner niya na si Ginang Wendy, edi nakita niya yung conversation na yon. Hindi, wala naman ako sa akto, pero nakikita ko yung actually Mari na tinanong niya si Ginong Balico tungkol doon sa conversation. Edi nangyari yung pagwawala niya. Nag-away sila. Nag-away sila. Ito naman, itong si Ginang Wendy, ay hindi naman niya siguro nakontrol ang kanyang pag-iisip. I-share niya yung conversation na yon, ipinurward. Shinare po? Saan po shinare? Pinost po sa Facebook? Hindi. Ipinurward po sa akin. Siyempre, ako ang public relation officer na parang kuya nila. Ako yung So, finorward po yung conversation sa inyo? Oo, sa aking asawa niya mismo. Hindi sa akin directly, sa aking asawa. Lahat po ng mga messages, may mga exchanges ng mga conversation dyan. Yan po ay mapapatunayan. Lahat po ay dokumentado na. Hindi na po yan nabubura. Yun nga yung conversation. Kaso lang doon kasi ang isang conversation doon sa BBM GC na ipinapakita ko, yun po ang isang conversation doon na pahayag ni Ginong Balico tungkol doon sa pag-aaway nila kasi nasabi niya doon na hindi ko na nakontrol si Wendy. Yun po ang ibig sabihin noon. Kasi si Wendy nakapag-release na ng mga mahalagang ebidensya ng kanilang pag-aaway. Yun po ang nangyari doon. Tapos, itong si Balico, magaling yan magaling sa, kumbaga sa issue. Gusto niya, gumawa siya ng mga, kumbaga, resign letter o tinupos niya sa Facebook. Nagtataon na mayroong isa na, mayroong po isa na nakialam sa, nag-comment doon po, parang pumayo baga. Edi, yun, doon na siya gumawa ng isang issue na tinirada ng character assassination ng below the belt na yung sinasagot. Edi, siyempre, nagalit yung nagpayo. Ang katwiran lang ni Balico doon ay, wall ko ito post ko ito Yun lang ang katwiran niya. Pero kahit post niya yun, sa tingin ko naman ay hindi maganda na sagutin mo ang isang magandang payo ng below the belt. So, ganito, sa pag-ugali mo na yan, bibigyan kita ng sanksyon. Hindi ko yan kukonsentihin. Ganyan. Natahimik na siya doon. Tapos, ito naman, na kasi nandun na kami, papunta na kami sa preparasyon ng trip to Lord. Noon, 2018 trip to Lords na gaganatin sa katapusan ng Marso at hanggang April 1 yata yun. Ang trip na yun. Pero doon, nasa January pa kami noon, gumagawa na kami ng preparasyon. Para ma-divert yung away nila ni Wendy, ay gumawa na siya ng issue na character assassination na ang aming founder na si Ginang
Marinila Templo Durate. Yun lang, nagsasabi. Inililink na niya doon sa nag-abuno sa kanya na kasi itong si Ginong Ramirez ay hindi na niya masingil yung yan eh, sana yan eh. Natatawa ko dyan. Yun po ang nangyari hanggang sa wala na, hindi ko na siya kinukonsente. Pero kung gusto mo na dyan, magkaayos-ayos kayo. Sabi ko, meron kaming kasulatan pero hindi siya dumating doon sa settlement na nangyari kasi doon ko na napansin na gumagawa na siya ng mga conspiracy against the Constitution and bylaws. Kasi kasi ang sinasabi ko sa kanya, hindi sa akin nagmumula yan. Alam mo naman na meron na tayong Constitution and bylaws na sinusunod. Ang Constitution and bylaws ang siyang nagpaparusa sa'yo. Alam mo yan, may sinusunod tayo. Lalong-lalo na sa etiquette. Yun, nangangampanya na pala siya ng palihim. Laban na yan ay sinasabi niya, hindi yan aprobado, gawa-gawa lang yan ni Balsaki. Sabi niya, totoo na ako ang author. Yun. Pero yan, sabi ko, aprobado yan. Pumirma nga siya eh. Pero sabi niya, saan? Sabi niya, yun pala, yung Constitution and Bylaws na yung original sana na Constitution and Bylaws namin, yun pala ang nasa doon sa sekretarya niya na hanggang sa ngayon ay yun ang sekretarya niya, yun ang kasama niya doon sa kasi mayroong conspiracy yan na nangyari laban sa akin at sa bylaws. At yan po ay mapapatunayan ko. Sir, may tanong pa po ako. May nabanggit po na si Ma'am Durate, si Ma'am Marinela Durate, dun sa live ko nung isang araw sa inyong anibersaryo na nagkahiwalay po itong BBM na to. Ano ang tunay na pangyayari sa paghihiwalay ng BBM France at the BBM France Association's structures, Constitution and bylaws noong May 6, 2018? O, ayan po. Okay. Ma'am, kasi po, hindi pa po tayo, kasi nandun pa tayo doon. Bago ko sagutin yan, patapusin ko muna yung sige po, sir. nangyari sa hanggang April 2017 para kompleto. Sige po, sir. Sa noon yan, siyempre na nangyari na nasa preparasyon na kami, hindi po siya tumipot doon sa settlement kasi marami siyang pinaggagawang kabalasubasan o ang tawag dyan ay yung hindi maganda. Hindi maganda yung mga pinagsasabi niya, mga pinaggagawa niya. Nasa preparasyon na kami, mga nasa March. Patuloy na, talagang hindi na, kasi gusto niya na ma-annul yung trip to the Lord, to Lord's France. Gusto niyang i-cancel. Parang ganon siya kasi pumapapil nga eh. Kasi nag-resign na siya dyan. Nag-resign siya, sinundan siya ng sekretary. Kasi ang proyekto po na yun ay yun po inisyatiba namin ni Ginang Marinila Durate. Kami po yung nag-initiate doon kasi ako yung pangalawang responsible doon sa trip na yun kasi ang aking ina ay magbabakasyon sa Pilipinas. And then siya, inaako pa rin niya na siya yung presidente. Kaso paano ka nga namin kikilalanin na presidente ay may resign siya na. Yun nga ang... Kailan po siya nag-resign, sir? Doon po sa... Hindi ko na matandaan yun. Pero basta before po yun ng trip, nag-resign na siya. Hindi ko na matandaan yung exact date. Between February yata yun. February, March. Meron akong papel niyan eh, sir eh. Meron doon. Kasi yun, pinupost ko na yan eh. Pinakita ko na yung... kasi yun ay nag-resign siya through email. Iba lang yung pagre-resign niya ng... Kasi may video siya na nagsasalita na nag-resign. May video rin siya. Opo, meron. Meron siyang live video. Tapos,
ganito yan, nung papunta na kami ng Lord, ang trip to the Lord, yun po ay, ang kikitain po namin doon sa trip, ay para po sa isang proyekto na pagkakatayo ng isang slaughterhouse sa Dilong, Tubu, Abra. Ang worth po ng slaughterhouse na yun ay mga around 100,000 pesos. Ayan po. Pero yung 1,000 euro, yun lang po ang manggagaling sa asosasyon, at yung ano ba yun, yung balance para makumpleto, yung isa pong taga doon, yung recipient baga, yung kung sino yung nag-propose, kasi meron kaming advisor, yung isang katutubo din, isang si Madam Milia Artisto, yun po ay from Dilong, Tubu, Abra. Sir, Siya wait po yung lang po, sir. Meron lang pong, may tanong po si Bobby Picar. BBM France, hindi po ba nasa bylaws ang commitment ng bawat officer or member kapag hindi nag-participate subject for disciplinary action or termination silent majority po? UIOC. LH. Meron po ng ganon. Meron po ganon. Kaso lang, kasi ang inilagay ko doon kasi sa Constitution and Bylaws, bilang author po ng Constitution and Bylaws, meron din kami na yung compassion na parang kinukompassionate namin yung isang tao, inaalam namin muna yung rason kung bakit hindi po siya nakapag-participate ng maayos, kung meron siyang pinagdadaanan na problema. Kasi ang pinapalabas kasi noon ni Ginoong Balico na siya daw ay totally affected sa pagkamatay ng kanyang ama, na kaya nga daw siya nag-drugs, nalulong sa drugs dahil daw sa pagkamatay ng kanyang ama. Yun din. Pero sabi ko, nakikipag-compassionate ako, maitutuwid natin yan. Basta ba ikaw ay magbago, merong Diyos na ating gabayan bilang isang liderato ng asosasyon, magtiwala tayo dyan. Kaso lang, ang sinabi niya sa akin, ang sinagot niya sa akin, ang sinabi niya, uunahin ko ang aking pamilya, uunahin ko ang asosasyon, pangatlo lang yung Diyos, sabi niya, at pang-apat lang daw yung trabaho. Taliwas doon sa sinabi ko na ang una ay ang Diyos, pangalawa ang pamilya, pangatlo ang trabaho, at pang-apat lang yung lipunan. Yun, Pabaliktad po siya, pabaliktad. Para ganun ang sinagot niya. Oo. Ganon, punta na tayo doon pagpunta sa trip. Sige po. Maraming magkukwenta doon na nandun na kami sa trip. Kumita yung trip ng 1,700 euro. Alright. 700 po euro. Meron akong video dyan na iniabot to mismo under sa isang memorandum yung tira na 1,000 euro doon sa recipient para may proyekto kaagad. Tapos yung 700 naman, meron kaming patunay at mga photo na larawan na magpapatunay at dokumento na magpapatunay na ang 700 ay na-turn over noon sa kina Gigi, yung sekretarya niya, yung sekretary ng asosasyon, at kay Janet Amgao yun po yung treasurer, na na-turn over po yung 300, na hanggang sa ngayon, yun po yun ang hinahanap namin kung saan po yun napunta. Pero pagdating yan, meron naman tayong legal na papanahon na para ungkapin natin lahat yan. Yan po, nangyari, ganun po yung nangyari, na nandoon, sumama po doon si Ginoong Balico para magtinda ng ticket. Kasi ticket ng kanyang anak, dahil yung kanyang anak ay isinali sa isang popularity contest, yung bang paramihan ng tira. Paramihan ng nakabili ng ticket.
Sir, wait lang po Sir, wait lang po. Putulin ko po kayo dyan. Meron po kasi tayong viewers na may tanong po dito. Yung pong mga tanong nyo, Sir Bobby Picar, patapusin po natin yung statement ni Mr. Balsaque Paluay, tsaka po natin itanong yung tanong nyo. Okay lang po ba, Mr. Bobby Picar? Ayan. Ito po muna. Patapusin natin si Mr. Balsaque. Okay, sige, go ahead, Sir Balsaque. Okay. Kasi may tanong po ang isang viewers eh. Ganun po, yun po kung bakit po nakasama doon si Ginoong Balikod doon, inintis niya yung sarili para makapagbenta siya ng... Dahil iniisip niya na kung siya daw yung siya yung responsible, siya yung presidente, di ba kalimitan kasi sa mga nagpapatreat daw sa pagkaalam niya ay libre yung organizer. Pinapalabas niya na maging libre siya. Pero hindi namin yung tinanggap. Kami nga na mismo na organizer ay lahat kami ay nagpasahe. Walang libre doon. Nangyari na yun. So, napilitan siya kung ano yung pinagbintahan niya ng ticket. Aba, di pinasahe din. Kaso lang, meron na siyang ginawa na conspiracy yan. Alam ko yan. Napapatunayan ko. Hindi ko lang muna pinapansin o kasi kailangan kong mag-imbestiga mismo hanggang sa napatunayan ko yung conspiracy niya na ginagawa. Yan nga po. Yan po ang isang dahilan kung bakit kami nagkahiwalay. Pero ang ipapaliwanag ko kung bakit siya tumama doon doon sa trip na yon ay para magbenta ng ticket kasi inaarbor niya na kailangang aabot daw siya ng 3,000 euro na mapagbintahan. Dahil, ewan ko kung magkano ba ang bawat porsyento ng... Kasi may mga porsyento na tatanggapin yan eh. Opo. Ganyan. Kasi noong nakaraang taon, 2017, nanalo yung anak niya. Dahil maganda pa yung relasyon namin ng pamilya ko sa kanya noong 2017 at sinuportahan siya kaya nanalo yung anak niya. Pero nung hindi na namin pinansin, doon ako naawa, medyo nakaramdam ako ng konsensya kasi yung bata ay asang-asa pa naman na mananalo siya ulit. Yun, wala, parang napag-iwanan. Wala nga daw yatang nakakuhang award man lang. Ganon. Ano po yun? Ang tanong, mga personal na pagsusumpa ni superhero sa inyo, sir. Okay. Hindi pa. Akala ko pupunta na tayo doon muna kung paano kami nagkahiwalay. Ayan. Hindi pa hubata pa. Okay, Hindi pa. game. Paano po kayo naghiwalay? Spelling, scam. Ayun. Para tuloy-tuloy po ito para git natin. Kami po ay nagkahiwalay dahil nga doon napansin ko na may conspiracy na ginagawa na si Ginoong Baliko laban sa akin at pinapa-abolish niya yung Constitution and bylaws ng asosasyon para wala na siyang kaso. Kasi doon nag-resign na siya eh. Nag-resign na yung secretary. Doon ko nalaman na meron na siyang conspiracy na ginawa na pinirmahan nila. May pinirmahan sila. At nakita ko doon na kinasabwat na niya yung second cousin ko at saka yung recipient doon sa Dinong Abra, yung mga advisor, lahat sa mga advisor, kinasabwat niya, sige, kung gusto mo na mamuno ulit, dalhin mo sila. Susunod kayo sa kanya kung sino yung gusto. Kaya hindi po totoo yung sinasabi niya na Forbes, yung pinwersahan persado. Kung persado man yun nasa kanyang panig yung pagpupwersa. Hindi namin yan pinwersahan na maghiwalay kami. Ang ini-implement po lang namin ay may patupad yung
bylaws namin. Kaso gumawa siya, kinasabwat niya yung mga ibang officers and advisors na pumalas. Wala namang problema. Kasi nakasasaad naman dito about sa dissolution ng aming constitution and bylaws, maliwanag po dito na sinasabi sa Article 8, dissolution of the BBM France, dito sa Article 8, Section 3. Dito sa Section 3, sinasabi niya, whereas not less than 10 members of the BBM France Association whose loyalty is to uphold and defend, promulgate this constitution and bylaws of the BBM France Association shall be organized to reinstate the BBM France Association, hereby all proprietorship and funds of the BBM France Association shall be remain. Yan po yung dissolution na sinasabi na kami, ayon sa aming constitution and bylaws, na not less than 10 members na yung loyal talaga, kaya nagkaroon po ng kapangyarihan dahil sobra po kami pa noon ng 20 na miyembro. Na nagkaroon, inatasan namin si Ginang Marinila Durate na itatag muli bilang siya yung kikilalaning founder ng association. Yan na nangyari na itinatag muli, inirehistro namin ito sa prefecture. Nang nalaman inirehistro namin ito sa prefecture, nang nalaman ito ni Ginong Baliko na yun ang balak namin, ay abay kinasawat niya pinakiusapan niya si Ginoong Nelson Sual. Alam naman natin si Ginong Sual ay mabait, marangal na tao, matulungin. Ay abay tinulungan ito si Ginoong Baliko, kaya pero hindi yun ang inirehistro nila ay yung pangalan na BBA Bagong Bayani ng mamamayan Das France. Wala yung nakasulat sa Constitution and Bylaws. Kaya yung pinapalabas po niya na kami po yung nangungopya, hindi po yung totoo. Kami po, ang nirehistro po namin ay kung ano lang nakalagay sa Constitution and Bylaws, yun po ang inirehistro namin kasama na yung Constitution and Bylaws. Kaya nga kami po gumastos dyan. Pinagkagastusan po namin yan. Ang sa kanya, hindi. Libre. Tapos, yung tumulong sa kanya sa pagre-rehistro, yun nga ang sinasabihan pa ng, yung diniscriminate pa niya pagkatapos siyang matulungan. Si Nelson Sual. Oo, sige nung Baliko, nag-discriminate yan. Malupit, tinulungan na, diniscriminate pa. Pagkatapos matulungan. Pagtapos matulungan, diniscriminate pa. Ibang klase talaga yan, yung taong yan. Sir, punta na po tayo. Tapos na po ba doon sa part na yun? Okay. Ganun po. Punta po tayo. Ito po ang pinaka-iintay kong tanong sa inyo. Bakit po sinusuportahan ng mga BBM FAS si FLM? Okay. Ito po, natatag na po yung BBM Bagong Bayani ng mga mamamayan France Association o BBM FA sa pamumuno po mismo ng aking ina at ng aming mga kapatid, yung family friend namin na sina Ginang Linda Pascual. Dito po, kami po ay naniniwala na ang ginawa po ni FLM o Francis Leong Marcos ay bilang isang kasagutan. Ito po ay isang malaking kasagutan. Ang ginagawa po ni FLM, yung pagkawang-gawa po niya ay isang malaking kasagutan. Hindi po ba kayo nagkakaroon ng clue kung bakit po naging itong malaking kasagutan? Ito po isang malaking kasagutan sa isang tanong. Kasi ito ang tanong na dapat ito
ito po yung kasagutan sa isang tanong kasi nandun tayo sa pandemya. Ang tanong kasi ay, nasaan ang Marcos, ang mga Marcos Sa sa panahon. panahon ng Pandem. pandemya? Kaya po lumabas yan si FLM dahil siya po yung nagtitindig ng pangalan ng Marcos. Kami po na Marcos, yung mga tunay na Marcos loyalist, naiintindihan po yan. Yan po ay nakakatulong sa mga pampolitikal na adhikain ng mabait na Ginoong Bongbong Marcos at ni na Ginang Amy Marcos. Kasi po, si FLM hindi siya politiko. Unang-una, hindi siya politiko. Ginawalan niya yung nararapat na tungkulin niya bilang isa sa mga pundasyon o pamamahagi, baga, o pagkawanggawa, ginawa niya yun. At yan po ay pabor sa mga Marcos. Kaya sa amin na tunay na Marcos loyalist, na iintindihan po namin yan, na yan po ay nakakatulong by the year 2022 kung ano man po yung mga adhikain pampolitikal ng mga Marcos. Dahil ang tanong sa lahat ng politiko, yan ang tanong na mahirap nilang sagutin. Nasaan ka nung panahon ng pandemya? Nagit po ba ninyo? Nagets nyo mga viewers? Ako nagets ko na, sir. Oh, okay, sir. Ganon po kami kung bakit po namin sinusuportahan si FLM ng kanyang pagkawanggawa. Ang tunay na Marcos loyalist, na iintindihan po niya yan dahil yan po ang kasagutan sa isang nasaan ka, ang tanong sa isang politiko, nasaan ka nung panahon ng pandemya. Sir, wait lang ha, kasi meron di po nakakaintento si Jador France, ay kararating lang na late. Ang tanong po, sir, ulitin niyo po yung sinabi niyo. Ang paglabas po ni FLM, Francis Leo Marcos, sa panahong pandemya ay isang kasagutan sa tanong na ano, sir? Okay. Ayan. Ito po ay isang kasagutan, hindi lang po sa pangangailangan o sa pagkawanggawa, kundi ito po ay free na kasagutan na sa mga politikong Marcos. Kasi alam naman natin na noong panahon ng COVID ay nagkasakit po parang na-deklara na COVID, affected po si BBM. At si BBM po ay kung ano po yung plano sa 2022, kung walang lalabas na Marcos sa panahon ng pandemya, anong mukha ang isasagot niya sa katanungan na ganito? Nasaan ka nung panahon ng pandemya? Kaya Marcos lang ang mayroong mukha na ilalabas sa katanungan na ito. Nagets po ba ninyo? Oh, nagets niyo po. Agpaiso, Manong, Agbiagti, Ilocano, solid loyalist are not Tama narrow-minded. po kayo, sabi niya, I am proud my clan, solid loyalist. Correct si Kuya, sabi ni Noel Perucho. Ayan. Yan po, yan. Kaya po kami, naninindigan kami, hindi kami. Bakit namin babatikusin ang isang Marcos? Bakit namin, itong si Ginong Balico, balik tayo kay Ginong Balico, bakit niya babatikusin yan? Kahit may personal siyang galit dyan, kung totoo siyang Marcos loyalist, alam na niya na iyan ang ginagawa ni FLM, ay iyan po ay panghinaharap din. Mayroon ding laman yan para sa panghinaharap. Kaya tutularan ko, itong si Balico, sana kumain ng munggo at para magkasustansya naman ang utak niyang gamunggo. Natawa ko. Para alam niya, yung sinasabi niya, yung batikusin ng personal sa FLM, abay, magpatunay sila, abay. Parang sila na yung mga husgado, kung makapanghusga, pero hindi nila alam kung ano yung purpose. Yan, ang isang purpose niyan, tagitin
sagipin ang masang Pilipino sa panahon ng pandemya. Yan ang una na purpose niya ng pagkawanggawa ni PLN. Sir, Pangalawang purpose, sige, go ahead, sir. Sige, tuloy mo. pangalawang purpose, yan po ay isang kasagutan sa maaring itanong sa mga Marcos na saan kayo na Marcos nung panahon ng pandemya. Di nasagot. Walang may tatanong ang tao. Kasi ang mga politiko, magaling lang yan sa pangako, walang naman sa gawa o wala namang patunay. Panahon nga ng pandemya, hindi pa kaya. Mhm. Masakit tanggapin ng katotohanan na maraming politiko na ganyan. Na ang yayaman, kaso hindi man lang kayang magkawanggawa. Sir, ito na po, ibabato ko na po yung tanong sa atin Bobby Picar. Apo Francis Okay. is Apo Francis Leo Marcos. Inaabot niya ang kanyang kamay para sa ating mga mahal sa buhay. Nandyan siya at hindi niya tayo iniwan. Silent majority. Sir, ang tanong meron siyang tanong dito hanapin ko lang, sir. Okay lang. Ito. We are watching pro Marcos, pro Duterte. Paalala sa mga United Talino scammers. Ay, hindi po yan. Kanina pa po yan Wait lang. Hanapin natin yung tanong ni Bobby Picar, pwede na po kayo magbato ng tanong ito. Pwede na po kayo magbato ng tanong tapos na po si Sir Balsaki. Ayan. Ngayon nakuha na kayo ng tamang aral mga basher. Ayan. Sir, meron akong tanong, sir. Ano po ang masasabi nyo sa nangyari kay Francis Leo Marcos sa pagkakakulong niya? Okay. Bilang isang political strategy, yan po ay may kinalaman sa extortion at politika. Yan po ang pinakamalaki na isa na yan na nangyayari. Kaya nga, kung matatandaan po ninyo, yung mga binibitawang salita ni Ginoong FLM ay mas nanaisin ko pa ibigay sa kawanggawa kaysa magbigay sa extortion. Sa amin kasi na mga lahing igorot o lahing tingyan, mga natibo, hindi kami natatakot sa yung sinasabing kamatayan na physical. Mas pinapangalagahan namin yung aming kaluluwa. Sa nangyayari sa kanya, yan po ay may mga complot, malaki yung banggaan. Tama po yung mga nagsasabi, nagkukonklud na battle between good and evil. Tama po yan. Nakikita po naman na nagpo-progreso na unti-unti nang lumalabas yung katotohanan, mas malakas yung katotohanan kisa mga kasinungalingan na iniaakusa sa kanya. Lumalabas na yung mga patibay at patunay. Katulad po ng nakakarami, maraming nagdarasal para kanyang ikakalalaya. Pero ang pangyayari na ito po ay may conspiracy about politics and extortion. Malaki pong pira yan. Kasi kung alam po ninyo ang bulto, ang mga ginto na bulto, totoo po yan. Totoo po yan. Marami na yung nagsasabi, maraming mga signatories at maaari na isa si FLM na signatories kung bagang isang pirma niyan para lang ay katumbas ng isang 1 metric ton. 1 metric tons lang yun. Pero ang mga hawak ng mga Marcos ay libo-libong metric tons. Ang hawak nila na kayamanan, kaya siguro nandyan na yan, ayaw ko na pangunahan, pero alam ko ang mga it is threatened talaga na ang may mga tao na ginidyos nila ay pira, ginagawa nila ng paraan para makuha ang mga kayamanan na ito ng pang-personal. Kumbaga, ito si Ginoong FLM, siya ay kinulong, parang ginigipit, parang blina-blackmail, ganyan.
Abay, sabi niya, ano naman ang makukuha ninyo sa akin? Sabi niya, hindi, katulad ng sabi niya, nanininigan pa rin siya na ibibigay na lang sa kawanggawa ang mga kayamanan isa sa mga, iwan ko, mga buwakang na tao na gusto. Katulad kasi dyan, may nagsasabi, uy, sa yung charity, sabihin mong nag-donate ako Mm-mm. Katulad po ng sabi ni Ginoong FLF, walang problema. Kung gusto mong magpasikat, walang problema. Kahit man lang sa totoo na wala man lang na yambang. Ganon po yan. Sa akin lang sa akin. Yan po yung may sasagot ko. Sir, ito po sa yung mismong tanong ni kalagayan Bobby niya. Picar. Okay. Excuse me po. Tanong po ni Bobby Picar, BBM France, about bylaws, meron tayong commitment. Nakaasaad dapat sa bylaws kapag hindi sumipot sa mga meeting sa loob ng isang buwan. Subject for a wall member. Silent majority. Oo, meron pong mga sanction dyan. Nung iakda ko itong Constitution and Bylaws, nakikita ko hindi rin na po perfecto na constitutionist o hindi dyan. Kasi wala po akong hindi po ako natapos ng pag-aaral. Simple lang po ito na aming pinapasunod. Pero nakakaroon po kami ng mga additional memorandum about sa mga lapses ng aming Constitution and Bylaws. At maaari namin gawin yan. Pero sa Constitution and Bylaws, nakita ko kasi yung kasagutan doon sa tanong na yan, kung may nag-a-absent po, may mga penalties po yan. At pag 3 beses na absent at hindi na walang abiso, walang tapat na rason o dahilan, ito po ay nakakaroon po ng sanction na maaalis siya o matatanggal siya bilang membro. Kasi ang aming asosasyon ay mayroon pong benefits ang bawat isa at ang kanilang mga beneficiaries katulad po ng kung namatay po yung first family niya from parents or brothers, siblings, and children, spouse, ganyan, meron pong 200 na ibibigay na beneficiaries, 200 euro na benefit ng mga beneficiaries ng isang membro. Pero pag ang membro mismo po ang sabihin natin, by sudden death, meron pong 400 euro na immediately na mai-assist ang asosasyon plus yung voluntary contribution ng mga membro. Ayan. O, nasagot na po ni Sir Balsake. Sir Balsake, last message po, ano po masasabi nyo sa anti-FLM? Unahin natin ang anti-FLM. Ayan. Okay. Sa mga anti-FLM po, ito po, hindi po ako masyado sa ganyan. Isang katanungan lang po. Bakit po kayo antay? Yan na lang po ang itatanong ko sa inyo at itatanong po sana ninyo ito sa inyong sarili. Bakit po kayo antay sa goodwill? O bakit po kayo kontra sa mga mabubuting gawa? Kasi ang ginagawa po ni FLM, yan po ay isang representante ng mabubuting gawa. Bakit po kayo kontra sa mabubuting gawa? Yun po. Message ko sa kanila. Wait lang po, may tanong. Sabi po ni Bobby Picar, pero ang mga property nila ay mailalaan sana sa humanitarian. Sa bawat Pilipino, Kristiyano kami or Muslim, silent majority. Wait, sir, yung para po sa pro-FLM, ano po masasabi nyo? Sa mga pro-FLM po, na katulad to, sa mga ibig pong sabihin, pag pro-FLM kayo, ibig po sabihin niyan ay kayo po ay pro sa mabubuting gawa. Tayo po ay magpatuloy sa mabubuting gawa
at mabubuting asal. Yan po yung kisama tayo ng mabuti. Tayo naman po ay maniwala at magtiwala sa Panginoon Diyos na ang mabubuting gawa sa kapwa ay may mabuting gantimpala. Ayan, Yan po. sir. Sir, last message po kay Superhero. Okay. Kay Ginong Superhero. superhero ng France na nag-aakusa sa akin na bilang Norman Mangusin ng France. Sir, sabihin ko sa iyo, okay, JR, sana meron kang kinabukasan sana. Meron kang kinabukasan. I know. Kung alam mo lang na ituwid ang iyong sarili. Katulad ng sinasabi ko, walang magnanais na hindi ko yan ninanais na saktan ng iyong damdamin, ganyan. Pero ang katotohanan sa iyong sarili, huwag mo nang pasinungalingan. Nandyan ka na sa bilanggo ka na ng iyong kasinungalingan at galit sa iyong puso. Pero kung gusto na naisin mong lumaya dyan, magpakatino ka, makisalamuha ka ng mabuti sa iyong kapwa, maaari pa yan. Pero ito ang iiwasan mo na sa sabihin ko. Iwasan mo na yung sinasabi mo na pagsumpa-sumpa, ganyan. Mahilig siya dun eh, pagsumpa-sumpa, ano? Yung mga pagsusumpa-sumpa mo dyan, maliwanag yan. Diyan, sa iyong salita, dyan ka mismo nakukundina at dyan ka rin ma-justify kung alam mo sana magsalita ng mabuti sa iyong kapwa. Yan lang ang masabi ko sa iyo, Ginoong Baliko. Ayan. Maraming salamat po, Sir Balsaque, sa inyong oras na ibinigay sa aking live. Ayan po. Maraming salamat din, kapatid, Madam Analisa Gonzalez. Salamat po. Ayan. Maraming salamat, Sir. Okay, God bless. God bless po. Thank you.